followers, long time no see. Meron lang kaming ibabalita sa'yo, medyo malungkot na balita, pero meron din namang good news. Alam niyo naman ako, dumadaan ako sa sarcoma stage 4, may kalat na kasi. Pero so far, sa awa ng Diyos, stable ako. 2 years na. Kaya lang, 6 weeks ago, meron kami nakuhang balita kay Doc Lisa naman. Si Doc Lisa, may breast cancer. Hindi namin alam ang stage. Baka stage 1 o stage 2. Tapos nagki-chemotherapy na siya. 12 sessions ng chemo, nakaka-6 na siya. Kaya nakita nyo medyo nakakalbo na. And one day baka matanggal na rin yung buhok niya. Ang plano, after 12 weeks of chemo, surgery. So, mastectomy, tatanggalin yung right breast niya. So, huwag tayong matatakot sa needle biopsy. Hindi naman kakalat. Kasi pag hindi siya biopsy, hindi malalaman na may cancer pala. Huwag rin matatakot sa chemotherapy. Kailangan yon para hindi kumalat yung cancer sa buto at ibang parte pa. Huwag din matatakot sa mastectomy kasi basta may cancer, kailangan tanggalin na yung breast. So, okay lang naman walang breast, basta buhay yung tao. So, sabay lang kami nabigyan ng Diyos ng ganito. Sa tulong ng Diyos, ay malalampasan namin to. So, yun na nga guys, medyo nakakasad, no? So, nakakalungkot at medyo napahanga ako sa mag-asawa na to kasi yung pagsubok nila sa buhay is grabe, no? Pero, yun nga, positive pa rin sila na ito ay pagsubok na kaya pa rin nilang malagpasan, no? So, sabi ko sa sarili ko, ako everyday nag-i-struggle na rin ako sa mga problema ko na feeling ko wala nang solusyon at lagi akong nagtatanong sa Diyos kung kaya ko pa ba, kung may way out pa. So, parang feeling ko bigat-bigat na. Tapos, nung napanood ko tong video ng mag-asawa, so nakaka-inspired yung buhay nila kasi sa ganitong sitwasyon, makikita mo pa rin talaga sa kanila yung pag-asa at saka yung parang positive lang, yung parang hindi gaano iniinda kasi sa kanila is pagsubok lang yun, kumbaga pagsubok na kaya pa rin lagpasan. So nakaka-inspired, no? At the same time, syempre nakakalungkot kasi alam natin yung kung paano sila naging mabuti, kung paano nagbabahagi, no, ng kabutihan at maraming natutulungan. So, isa na ako doon sa ang dami kong natutunan sa kanila, ang dami kong nai-apply sa sarili ko. So, dahil sa mga advice nila, dahil sa mga video nila, no. So, nakakalungkot lang na ang katulad nila ay nagsasuffer ng ganitong pagsubok sa buhay. Sabi ko nga talaga, no, minsan wala talaga yan sa, sabi natin, minsan tayo na mga normal sa atin, di ba, na kaya tayo gumagawa ng mabuti kasi ang nasa utak natin lagi is puros kabutihan yung matatanggap natin. Pero wala siguro yun sa ganun. Kung talagang nakatakda sa iyo yung pagsubok na yan, mangyayari. So siguro talagang may tinuturo lang ang Diyos sa atin kung paano maging matatag, kung paano malagpasan yung tagumpay sa buhay. I mean, kung paano natin talaga ma-i-apply sa buhay yung tama at maging matagumpay, no? Kasi nga, kung sa ganito mga pagsubok sa buhay natin, sumuko agad tayo, so, hindi natin makakamit yung tagumpay. So, yun nga lang talaga siguro, no? So, lahat siguro talaga tayo is may kanya-kanyang battle na hinaharap sa buhay and be positive na lang. So lagi na lang natin iisipin na sabi nga, binigay ito ng Diyos, ibig sabihin may solusyon. So kaya natin. So bahala na tayo kung paano tayo haharap sa mga kanya-kanya nating battle sa buhay. So ito lang masasabi ko, ipag-pray natin yung mag-asawa, sina Doc Ong tsaka Doc Lisa, na sana pareha sila gumaling, manumbalik sa dating kasiglahan at nang marami pa silang maibahagi na kaalaman
lalo sa health, no? So, marami tayong natutunan sa kanila na may apply natin habang tayo ay nandito pa sa mundo. So, yun lang guys, medyo nalulungkot lang ako. Pero alam ko naman na kaya nilang pagtagumpayan yung pagsubok na to. At syempre ngayon nga aral na sa may mga ganitong klaseng sakit, 'di ba? So, yun lang guys. Thank you for watching.